Simon? Patring, oh. May nasabi ba akong masama? Sige na. Ito ang pasalubong ko sa mga anak mo. Umuwi ka na muna. Teka, tama ba hinala ko? Hindi si Minyong? Ano ka ba naman, Patring? Sige na nga. Iwanan mo na muna kami. Sige na. Oo, di aalis. Sayang lang ang pagpapakahirap ko sa Saudi. Wala rin palang paglalaanan. Masyado pang maaga para mawalan tayo ng pag-asa. Eh di magpatingin ka ulit sa iba. Malay mo, nagkamali lang yung doktor na yun. 5 doktor na nga na tumingin sa akin eh. Tanggapin na natin ang totoo. Sa talaga akong inuot. Papa, huwag mo sisihin ang sarili mo. Nahihiya ako sa'yo eh. Wala akong kwenta. Hindi kita mabigyan ng anak. Kung di dahil sa akin. Wala ka namang kasalanan. Hindi mo naman ginusto na mangyari ito. Ang importante, magpakatatag tayo. Dahil baka hindi natin alam. Sinusubukan lang tayo kung hanggang saan natin kayang dalhin ang pagsasama natin. Salamat na. I love you. Tama na. Luz! Huy! Oh, dinalang kita ng sinaing na tulingan. Alam kong paborito nyo to, kaya dinalang kita. Nag-abala ka pa matapos kitang pagtaboyan kagabi. Sus! Para mo namang di ako kilala. Dito nagtataniman, no? Tsaka, naiintindihan ko naman kung bakit mo ginawa yun, eh. Diyan ba si Minyong? Wala. Nag-aasikaso ng mga papeles. Babalik na ng Saudi yun. Ano? Akala ko ba hindi mo na siya papayagang mag-abroad? Eh, ano nga naman din ang gagawin niya rito? Tutunga nga. Eh, paano na yung plano niyo magkaanak? Naku, ano ka ba naman, Patring? Kailangan ka bang ulit-ulitin pa rin sa'yo yung nangyari? Huwag ka naman magalit. Ang sa akin lang... Teka, pamilyar ka ba dun sa Birhen ng Manawag? Naririnig ko. Milagrosa daw yung Birhen na yun. Maraming namamanata doon. Yung mga taong may sakit na gustong magpagaling, mga taong walang trabaho na gustong magkatrabaho, pati ng mag-asawa na gustong magkaanak. Marami na, at karamihan, dinidinig niya ha, marami na daw cancer patients sa mga gumaling doon. At ako mismo, may kakilalang mag-asawa na parehong kaso ninyo ni Minyo. Buhat nung maging deboto sila ng mahal na Birhen, natupad yung pangarap nila na magkaroon ng anak. Yun bang ano, yung anak ni Chasisang? Yung nagsasaudi rin yung asawa. Ah, talaga? Ano kaya kung magnobena kayo sa mahal na Birhen? Ay, paalis na si Minyong eh. O, eh, di pigilan mo. Eh, aanin mo naman ng maraming pera kung wala kayong anak. Ayos na nga lahat ng mga papeles ko, pati nga tickets meron na eh. Hindi ka naman pwedeng ipasa na lang yung kontrata sa ibang engineer ng basta-basta ganun na lang. Sandali lang naman tayo maglulubina eh. Pagkatapos nun, pwede ka nang umalis. Ibig mo sabihin, 9 months kung ipopostpone yung pag-alis ko?
Hindi. Mga 5 buwan. Kada ikalawang linggo. Sige na. Subukan natin. Wala namang mawawala eh. Malay mo pag milagrohan tayo. Luz, computer age na, no? Di na uso yung milagro. Teka nga muna. Saan mo ba napulot yung kalokohan na yan? Kay Patring? Talaga, oh. Nagpunta yun dito kanina. Oh, I'm sure. Ikaw talagang hilig-hilig mong magpauto dyan sa kaibigan mo na yan, oh. Hindi ako nagpapauto kay Patring. Tumutulong lang yung tao. Dahil alam naman niya na may diferensya ka. Kaya nga tayo nire-refer sa Manawag. Malay mo naman. May kung ayaw mong maniwala, hindi kita pipilitin. At hindi na rin kita pipigilan na umalis. Sorry kanina. Ako nga ang dapat na humingi ng pasensya sa'yo eh. I made you feel guilty. Nagsasabi ka lang naman ng totoo eh. Hindi ka nagalit? Huwag muna tayo matulog. Bakit? Pag-usapan muna natin yung balak mo tungkol sa pagpunta natin sa Manawag. Talaga? Talaga? Daming tao eh. Mamaya na lang tayo pumasok. Hindi. Tamang-tama nga eh, dahil mukhang magsisimula na yung nobina, oh. Halika. Halika. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Open my lips, O Lord. And my mouth shall declare your praise. O God, come to my assistance. O Lord, make haste to help me. Glory be to the Father, and to the Son, and the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. The five joyful mysteries. The first mystery is the incarnation.
the darkness of hatred and sin, set this candle, and let the light of your truth guide me to your kingdom. Inflame my heart with your grace. Keep me the radiance of your truth. Fill my heart with your divine love. And please help me in my needs. Diyos ko, pagkalooban mo po kami ng sarili naming anak. Grant this through Christ our Lord. Bless me, families. Bless us all. Ba naman? Eh, kumakapal na yung kalyo ko sa tuhod eh. Ilang buwan na natin ginagawa to, no? Eh, wala naman nangyayari. Pambihira ka naman. 8 linggo pa lang naman natin ginagawa ito. Wala ka namang sapat na rason para magkaganyan. Eh, napapagod na nga ako. Naiinip na nga ako sa kahihintay eh. Pambihira ka. Reklamo ka ng reklamo. Hindi mo ba naisip na baka mamaya pati reklamo mo ay madinig? Huwag mo akong tratuhin parang bata. Saan ka pupunta? Sa labas na lang kita hihintayin. Minyong! Minyong! Mama Mary, pasensya na po kayo't hindi nalalaman ng asawa ko ang kanyang ginagawa. Nako, dininig na yata ng mga labirin ng dasal niyo. Ano bang pinagsasabi mo? Eh, may bisita ka sa loob. Kanina ka pa hinihintay. Anak yata ng kaklase mo. Tingnan mo, dali. Tingnan mo na. Kanina pa yung naghihintay. Magandang gabi po. Magandang gabi rin. Ana? Opo. Pasensya ka na. Hindi ko kasi natatandaan kung saan ba tayo Anak po ako ni Cedes. Kilala mo? Mercedes? Opo, Mercedes. Surigao? Taga Surigao. Mercedes Abelardo po. Sa may Pasig na po sila nakatira ngayon. Sino naman yan? Halika, maupo ka. Upo. Salamat po. So, nagkatuluyan sila. Sa Abelardo, schoolmate ko yun dati. Alam mo ba yung dalawang yan? Hindi nakagraduate dahil nagsama ng maaga. Ibig sabihin, kung nagkaanak na kayo, kasing laki na ni Ana yung anak nyo. Alam ba ni Mercedes na pupunta ka dito? Teka muna. Ano bang maitutulong namin? Bakit? Huwag kang umiyak kasi tingnan mo, mahahawa sa'yo yung anak mo. Ana, hindi tayo magkakaintindihan kung iiyak ka nang iiyak dyan. Kasi po, naglayas po kasi ako nung malaman kong buntis ako eh. Ayaw po kasi ng mama kay Troy, yung kasintahan ko po. Hindi naman po kasi nila maiintindihan yung kalagayan ko. Naisip ko na lang pong sumama kay Troy. Kasal ba kayo? Hindi po. Hindi po pwede. 17 lang po ako nun eh. Si Troy naman po 16. Hindi rin po papayag mga magulang namin. Ibig sabihin, nag-live-in kayo? Parang gano'n na nga ho. Pero hindi naman po kasi kayo magkasundo. Lagi nga po akong inaaway ni Troy. Nga po minsan nasa ospital ako at pinanganak ko tong bata.
hindi man lamang niya kami naisipan dalawin doon. Ano bang maitutulong namin sa'yo? Gusto ko na po sanang bumalik kina Mama. Kaya lang po, hindi niya maiintindihan kapag nalaman niyang buntis ako. Meron na akong anak. Oh, di kita nyo na. Gusto niya ipampun sa inyo yung bata. Hindi kami makakapayag. Totoo na gusto namin magkaanak. At kung paano man nakarating sa'yo yun, hindi ko na aalamin pa. Pero isa lang lilinawin ko sa'yo, no? Wala kaming balak mag-ampon. Gusto namin magkaroon ng sariling anak, yung dugo ko at dugo ng asawa ko. Minyong, ano ka ba naman? Nagpasensyahan mo ng asawa ko, pero totoo yung sinabi niya. Wala talaga kaming balak mag-ampon. Wala naman din po akong balak ipaampon ng anak ko. Anak ko ho siya. At hindi ko ho balak ipamigay siya kung kani-kanino lang. Gusto ko lang naman po ihanda si Mama sa pagbabalik ko bago ko iharap yung bata. Nais ko lang po sanang ihabilin sa inyo. Kung pwede po. Wala na po kasi akong ibang malalapitan. Kung papayag po kayo, 2 linggo lang naman po siyang mananatili dito. Ayun naman pala, Minyong. Inahabilin lang naman pala. Habilin man o ampon, pareho rin. Ano bang pagkapareho nun? Babalikan nga Babalikan pero sasabihin muna sa mga magulang niya. Paano kung di niya magawa? Masabi man niya yon, sigurado bang papayag yung mga magulang niya na iuwi niya yung batang yan sa kanila? Sige na naman, Minyong, pumayag ka na. Alam mo naman na sabik na akong magkaanak. Kahit na sandaling panahon lang. Hayaan mo na ako. Tingnan mo nga, oh. Ang cute. Luz! Paabot nga ng tuwalya rito. Nandyan, sa may pinto! Naman yan. Asa? Ito na. Ba naman yan? Ano ba naman? Nalimutan mo nang linisin yung banyo Kulang-kulang ka pa ng mga gamit. Mamaya, lilinisin ko. Paano mong lilinisin yan? Hindi mo nga maiwanan yung bata, oh. Saka ilang ulit ko ba namang sasabihin sa'yo, Luz, kung ilalapag yung bata na yun dyan sa kama. Namamantot na nga yung kama natin, Ayan na po, tinatanggal na sa kama. Sungit-sungit ng papaminyong mo. Para dito lang Ayaw ka sa kama, ayaw ka rin sa nursery room. Ba, pinagawa ko yung nursery room na yan para sa magiging anak natin. Hindi para sa kung sino-sino lang. Aalis ako, ha? Saan ka pupunta? Mag-report ako sa opisina. Tatanungin ko kung anong assignment ang bibigay nila sa akin pag alis ko next month. Lampas na yung panahon na binigay ko sa'yo. Halos 4 na buwan na. Lampas na sa 4 na buwan. Nakabakante ako sa kababalik-balik natin dyan sa Manawag. Asan mo yung maroon na polo ko? Nandyan lang Wala dito, oh. O, edi ba nalang isuot mo? Paano hinahanap ko? Hindi mo naman kasi mabitawan yung bata na yan, Luz, Oh. Asan yung kulay blue kong medyas? Ay, nako! Luz, ang ibig mong sabihin, hindi pa kinakargayan ni Minyong buhat nung dumating dito? Ganun na nga. Bakit? Siguro naiinis. Dahil tutol siya na iwan dito ang bata? Dahil lang doon? Parang, ganun na nga yun. Baka naman may iba pang dahilan. Ano? Baka naman puro yung bata na lang inaasikaso mo. Hindi mo na siya inaasikaso. Maaaring nagseselos. Pwede. Anong pwede? Aminado ka na hindi mo na inaasikaso si Minyong? Haba, Luz.
Pag-isipan mo yan, ha? Mamaya mo, pagsimulan pa yan ng hindi niyo pagkakaunawaan. Alalahanin mo, yung bata na yan, hinabilin lang sa inyo ng nanay. Pag kinuha na ulit sa iyo yan, dalawa na lang kayo dito, ulit. Pag-isipan mo, ha? Minyong, Ha? kumain ka na ba? Oo, kanina sa opisina. Naglibre kasi yung kaibigan ko si Freddy. Yung kauwi lang na destino sa Bahrain. Akala ko aalis ang batang yan ang hindi mo man lang nakakalong eh. Hindi, umiyak kasi kanina eh. Nung dumating ako, iyak ng iyak eh. Bagay. Alin? Ikaw, maging tatay. Bagay. Tinan mo, oh. Maging nabagay kayong dalawa. Amen? Huwag mo akong balahin, baka mamaya maniwala ako eh. Pag kinuha yan ng nanay niya eh. Malungkot pa ako. Ako nga rin ay nalulungkot. Kahit alam ko na malayo pa ang linggo. Sino nga pala mag-aalaga niyan sa linggo? Eh, araw ng pagpunta natin yun sa Manawag ah. Sama kaya natin? Naloloka ka na ba? Gusto mo ba na magwala yung nanay niyan pag naabutan na wala dito yung batang yan? Diyos ko, pinagbigyan ko ang aking asawa para magnobena sa inyong mahal na ina dito sa Manawag. Sa paniwalang makakamtan namin ang anak naming minimithi. Pero sakaling hindi mo maibigay, wala akong magagawa. Isa lang ang hihilingin ko, maging mas matatag pa kaming mag-asawa. Don't give us false hope gaya ng nangyayari ngayon sa aking asawa. Huwag sana niyang hanapin sa iba ang wala sa amin. Kung ang milagro para sa amin ay manatiling dalawa lang kami habang buhay, taos puso nawa naming tanggaping pareho. Diyos ko, naniniwala po ako sa mga milagrong ginagawa ninyo. Pero hindi ako umaasa ng gaya ng iba. Makakamtam namin ang lubusan ng aming hinihingi sa pagtatapos ng aming nobena sa mahal mong ina dito sa Manawag. Kung talagang hindi na kami magkakaanak ni Minyong, matutuwa ako kung magiging magulang kami kahit sa ibang bata gaya ng inaalagaan namin ngayon. Hindi ko naman po ipinapanalangin na may mangyaring hindi maganda sa tunay niyang ina para hindi na niya bawiin ang bata. Pero kung sakaling hindi na niya kayanin, nangangako akong ituturing at mamahalin namin higit pa sa aming sariling anak ang batang yun. Kung yan lang po ang milagrong para sa amin, taos puso namin tatanggapin. Siguro nanggaling na rito si Ana. Kinuha niya na yung anak niya. Patring! Ba't nandito pa yan? Ba't nandito pa yung batang yan? Hindi dumating si Ana, hindi sinundo ng nanay niya. Ay, hindi pwede yan. Kung hindi kukunin ng nanay niya yung batang yan dito, ibabalik natin yung batang yan sa nanay niya. Pero Minyo, baka naman sadyang para sa atin ang bata. Hindi na bumalik si Ana, oh. Siguro dahil... Dahil? Dahil yun ang gusto mong mangyari? Lusang hiniling natin magkaroon tayo ng sarili nating anak. Hindi mag-alaga ng anak ng kung sino-sino.
Pero, We will have our own child in proper time. Kung talagang papakinggan ang dasal natin. Pero kung hindi, wala tayong karapatan na angkinin ng anak ng iba. Pero kailangan ba ngayon na natin siya ihatid sa nanay niya? Gabi na eh. Oo, ngayon na. Ayoko nang ipagpabukas pa ang problemang to. Minyong, ano ba? Kaya nga, Patring. Minyong! Eh wala namang kailaw-ilaw eh. Parang walang tao. Dali dyan lang kayo Yan lang yung bata. Tao! Tao po! Tao po! Magandang gabi ho! Magandang gabi po. Dito ho ba nakatira yung si Ana Abelardo? Yun ho mga magulang niya, kung wala ho, siya dito, si Mike tsaka si Cedes Abelardo. Mike at Cedes? Walang nakatira dito? Huwag niyo sabihin mali ang address namin. Tama naman, di ba? Dito nga ho, pero wala na po kasi sila dito ngayon eh. Matagal na po silang nasa stage. Saka wala naman pong anang-anak sila, sir eh. Natatandaan ko po, isa lang ang anak ni sir. Lalaki, si Sir Troy. Kaso, wala na rin po siya dito ngayon. Nasa stage na po siya. Si Troy, hindi ba yun yung naging boyfriend ni Ana? Natatandaan ko na ho. Si Ana na naging girlfriend ni Troy. Alam niyo ba kung nasan siya? Bakit? Huwag niyo sabihing may masamang nangyari sa kanya. Nangarap si Ana na makawala sa ampunang ito nang makilala niya si Troy. Tumakas nga ito at sumama sa lalaking yun. Pero hindi kailanman natanggap ng pamilya ni Troy si Ana. Hanggang pati si Troy, tinalikuran na rin siya. Palibasa, minor de edad pa lamang, so hindi rin niya inalintana ang magiging anak nila. Nagmatigas si Ana, hindi pa rin siya bumalik sa amin. Namuhay siyang mag-isa habang buntis. Namasukan kung saan-saan, pero nagkaroon ng komplikasyon ang panganganak niya. At iyon ang nakarating sa amin. Pinunta namin siya sa ospital and she was very sick. According to her doctor, baka hindi na siya magtagal. Nang malaman ni Ana na kukuhanin ng ampunan ang bata, tumutol ito. Ayaw niyang lumaki ang kanyang anak na walang kinagis ng magulang, gaya na nangyari sa kanya. Pinagtabuyan niya kami, pero hinayaan muna namin siya. After 3 days, tinawagan kami ng hospital. Patay na siya. That was exactly 2 weeks ago. Nang kukunin na namin ang bata sa nursery, wala na ito. Nagkaroon ng investigasyon sa ospital tungkol dito, pero walang napatunayan. Nawala ang bata sa nursery nang walang nakakaalam. But we are sure, may kinalaman dito si Ana. Kung paano niya ito nagawa, walang makapagsabi. Ang dasal na lang namin sa ngayon, sana nasa mabuting kamay ang kanyang anak. Saan man ito naroon. Kawawa naman po pala ang nangyari kay Ana. Pero sigurado ko ho kung nasan man yung bata, nasa mabuting kalagayan po siya. Herminio Orozco Jr., I baptize you in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen.